Lesson strategic planning for small businesses. Topics to be covered are the following. The learning outcomes. Teka, mag-record ba ako? Recording. Ay, nag-record pala. Okay, so the learning outcomes are the following. I will let you responsible for the learning outcomes. And question, meron ba kayong subject na STRAMA, Strategic Management? Are you done? Or hindi pa? Kasi meron kang strategic, wala pa no? Wala pa strategic management. I know in your curriculum you have STRAMA or strategic management. Kasi you handle that subject before. Parang ano yun pag mga last year nyo na. Kasi strategic management is a higher form of management. Mga pang last year na topic. And part ng strategic plan ng STRAMA is the strategic planning. So maraming klase ng planning na. May planning na pang day-to-day planning, may planning na pang monthly, may planning na long-term planning, may planning na short-term planning, pang isang taon lang. Pero pag sinabi ng strategic planning, ito yung long-term planning ng isang company. Pang matagalan. 5-year plan is an example of strategic planning. Ibig sabihin, hindi sa palaging binabago. Unlike na mga short-term plan na ginagawa nyo every month, every day, ang strategic planning, long-term siya. Example, for the next 5 years, anong plano mo sa iyong company? O sabi mo, dapat ang aming revenue ay tumaas ng 5% per annum. Taon-taon yan. From 2025, 26, 27, 28, 29. So, long-term planning yan. Kumbaga yung direction ng iyong company ay papunta doon. Lahat ng employees ng isang company papunta doon sa strategic planning or accomplishment of the strategic planning. 5% increase in revenue for the next 5 years, no? Financial plan. So, kahit pinakamababang empleyado ng company, nakatarget dapat dyan pag-increase ng revenue. Hindi lang CEO gumagawa niyan Hindi lang CEO nakatarget sa strategic planning. Pati yung pinakamababa like the security guard. The janitors of the company are also part of the strategic planning. Teka, may tao pang anak. Pero pag nasa lobby, sino to? Na oras na ba? Wala siguro to kanina. Okay, so thank you for showing up, Angela. Sukin natin si Angela sa ating open cam. Kaya sa graduation, si Angela may award doon. That's an open cam. Si Luis Biminda, okay din. Kahit may pasok, naka-open cam set pa rin sila. Samantalang iba, ayaw pakita Oo nga Iba, nalulungkot ako, hindi makita yung ibang tao. Okay, siguro may ginagawa silang iba, no? Baka natutulog, Okay, yung strategic planning, long-term siya. Part siya ng STRAMA na inyong ginagawa. Now, ang strategic plan, strategic management, it is a process. Kasi long-term siya So, it means hindi siya overnight, hindi siya isang araw na ginagawa mo. Ang matagalan siya. Kasi marami sa component that you can't do this sa loob ng isang araw, sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang taon. Kasi process yung ating yung ating ginagawa. So, ano natin ginagawa sa inyong business in doing your strategic plan? Dapat meron muna kayong strategy. Yan. O pag sinabi strategy, business strategy ng inyong negosyo, alam mo ang strategy Ikaw ba involved sa manufacturing? Gusto mo mag-involve sa service? Gusto mo mag-involve sa trading or merchandising? So, malawak siya. Ibig sabihin, hindi siya detailed. Pag sinabing service ang iyong strategy, hindi siya detalyado kasi napakalawak ng strategy, di ba? Example, ang iyong strategy, business, service, ano klaseng negosyo? Maraming klaseng service businesses. Hindi detalyado ang isang strategy. Malawak siya. Kumbaga, yung buong life ng iyong company, yun ang strategy mo Right? Then after determine the strategy, meron kang gagawing mission. So ito guys ay panaro, pa-detailed to. So pag sinabi nating strategy, under the strategy, meron gagawing mission. Right? We are familiar with the mission vision. I don't know if you know by heart yung mission ng yung mission ng VMC, alam nyo ba? Yung parang kabisado ng mission ng VMC. May nakakabisado ba dito?
ng mission ng DMC natin? Kahit ako, di ko sa kabisado no? Pero I know, sa ibang subjects nyo, napakabisado ang mission ng DMC. Who can recall? Mission ng DMC, sino bang nakakabisado niyan? Or pa i-copy ng i-copy of the BMC. Pero basta may copy ng BMC. BMC mission ha. Meron tayong mission, meron tayong vision, right? Ano mga keywords sa ating mission? Yung keyword na lang sa ating mission ng BMC. Mga villages Montessori student, no? Nakakaalala ba? Anong subject ba yan? NSTP? Pinapakabisado sa inyo ang Anong keyword ng mission ng BMC? Kahit keyword na lang kahit keywords na lang To serve and develop learners, sir. To serve and develop learners. Tapos, pag sinabing develop learners, anong klaseng learners daw? Di ba? Anong klaseng learners daw? Ang mission ng BMC para sa inyo. Anong klaseng learners kayo? To be empowered. Yan, ayan. To be empowered. That is one keyword, to be empowered. Ano pa? Well-rounded. Yes! Whole-rounded na isang estudyante. Di ba? Ilang keywords Empowered, tapos whole-rounded na estudyante. Yan ang mission para sa inyo. Kung sa whole-rounded, hindi ka lang magaling intellectually, hindi ka lang magaling cognitively, emotional, di ba? Kasi di ba meron tayong total education, total education natin. Yung emotional, tapos yung cognitive intelligence natin, emotional quotient. Di ba? Meron kayong ganun. Para masabing whole-rounded ang isang estudyante. Kumbaga, hindi ka lang magaling sa isa. You're multi-intelligent. Dahil mong talino, no? Hindi ka lang magaling sa music. Kasi mayroong 9 na klase intelligence, music, math, reading, motor skills, interpersonal, intrapersonal. Yan, by the way. So, ano napansin nyo? Hindi nagbabago madalas yung ating mission. Hindi sa taon-taon pinapalitan, di ba? Sa mission ng isang company, hindi sa taon-taon pinapalitan. Not this lifetime. Kung kailan magtatagal yung company, kailan rin katagal yung mission. Right? Kapag sa nating mission, siyempre, hindi mo ma-achieve ang mission mo kung wala kang gagawin. Di ba? Ito na yung mga objective sa ilalim, mga goals ng isang mga goals or objective magagawin ng isang company para maabot yung isang mission. Kasi ang mission, di ba sabi ng all-rounded employee, whole-rounded student. Anong gagawin ng school para maabot yung whole-rounded students? So meron sa mga objectives or goals na gagawin. Kaya sa negosyo, ganun din. Mamaya, I have samples of objectives or mission, then how to get the missions through the objectives. And after that, meron kayong mga understanding the factors, the internal and external factors ng iyong company. Kasi hindi ka pwede magplano na hindi mo kina-consider yung nasa loob. So, sino ba nasa loob ng iyong company? Yung internal factor, sino ba? Ano yan? Dapat may consider pag ikaw nagpaplano. Anong una? Hindi nga. Pag nagplano ka, gusto mo, parang sa di ba? Parang sa atin, no? Pag meron kang planong whole-rounded, ang mga empleyado, ang mga students ng isang school, anong gagawin mo? Di ba? Internal factors. Isang company, tingnan nyo, bago ka magplano, tingnan mo resources. Plano ka ng plano, wala ka pa ng pera, di ba? So, hindi maabot ang plano. So, resources are internal factors. Machine, people, manpower, di ba? May pera ka. Okay, may pera ka. May resources. Kaya wala kang tao. So, the people are internal factors. Di ba? O may pera ka. Meron kang tao. Wala namang mag-manage. So, manager is an internal factor. Right? May manager, may pera, may empleyado. Wala kayong method. Wala kayong procedures. So, procedures are internal factors. So, pag wala ka niyan, yung planning mo, hindi mo maabot. Alright? And let's go outside. Hindi na natin pwedeng kalimutan ang mga nasa labas pag nagpaplano tayo. Alright? So, consider natin sila. Sino bang nasa labas? Sino bang internal factors natin? I know, you know this one. Pag nagplano ka, i-consider the external. Ang external, dalawang klase, guys. Alright? Yung micro, tapos yung macro. O, dalawa to ha. Micro and macro, external yan. Pag sabi micro, ito yung pinakamalapit sa yung company. Diba? Sino mga to? Pag nagplano ka, sino kino-consider mo sa mga tao na nasa labas ng iyong company? Ay hindi mo sila pwedeng kalimutan. In fact, pag gumawa ka ng product, anong product ko yung i-introduce, datong tingnan ng mga nasa labas. Right? Sino pinaka-prominent na external factors natin? Yung pinakamalapit sa iyong company. Family, sir. Yes.
Buti na lang, no? Yung sa kabilang school ko kasi, sa Cagayan, pag every Wednesday, parang ayaw kong pasok. Kasi pag tinatanong ko sila, walang sumasagot sa akin. Sabi ko, mga sa Ilocos kasama yung mga taga-Cagayan. Parang masyadong mahihayin sila, walang sumasagot, kunti lang sumasagot, sabi ko. Mababang confidence sa mga ta. Kasi recitation pa lang, sabi ko sa kanila, recitation pa lang, ayaw nyo magsisagot. So how much more pag kayo ay nasa isang company na, then you are, marketing din sila, no? Marketing din sila, then you are, hindi nga sa interview lang maisagot. Baka doon pa lang, hindi ko matanggap ng ano. Sino yung sumagot? Si Jensel ba yun? Yes po, sir. Family Yes, sir. are to be considered factor yan. Okay, eh syempre, ikaw ay example, you are the boss of a company, di ba? Tapos will introduce a product. Ang goal mo, to increase revenue. Kung increase ang revenue mo, who will benefit? Yung wealth ng iyong family. Pwede yun, di ba? O sino pa? So, external factor yung ating tinitingnan. Pag tayo nagpaplano, hindi natin sila pwedeng baliwalain, guys, no? Factor sila eh. Consumers. Di ba? So, pag ikaw ay nag-introduce ng bagong product, ang inuuna mo, anong kailangan ng mga customers, more consumers? So, you do market research. So, huwag kang mag-introduce ng product na ikaw lang may gusto. Baka walang bumili niyan, di ba? Kaya we start with knowing or researching anong gusto ng mga tao. Anong gusto ng mga customers mo, di nyo nagagawin, no? Product, that is marketing. Ang selling kasi, pagbenta lang sa kanilang product. Ang marketing, pag-research, anong kailangan niya? Right? At yung aking bibenta. Alright? O sino pa? Family. Meron tayong customers o consumers. Sino pang micro external yung ating kine-consider na hindi natin sila pwedeng iwanan. Yes? Ano yan? Sina? Economy. Sabi ni Denmark, si economy. Economy. Si Denmark tama eh, no? Kaya lang, Environment, sir. teka muna, wala akong record dito. Record ko muna sila. Si Denmark tama economy, no? Kaya lang economy, ano na siya? Macro. Kasi pag meron kang bilog, sa labas ng bilog, may pinakamalapit doon sa bilog. Yan tinatawag nating micro. Sabi ni Jensel, the customers is micro. The family is micro. Yung binanggit ni Denmark, kasama rin siya, pero macro siya. Economic environment is macro. Yung sumagot din ng environment, sino sumagot environment natin? Eileen po. Okay, sa Eileen, environment is also macro. Suppliers, sir. Yes, suppliers is part of So, ang micro guys, papapansin nyo, mga tao sila, stakeholders ng business. Family tao. Yung customers tao. Suppliers ay tao. Diba? So, papa natin nasabi na part ng business ang supplier. Ba't kailangan sila sa ating negosyo? But pag nagplano ka, bakit kasama yung i-consider yung mga suppliers nyo? Di ba pwedeng baliwalain sila? Ano ang reason? Pag nagplano tayo, kasamang suppliers. Hindi lang sila supply but partners of your business. Ano bang gamit nila sa atin? Ano bang impact ng supplier sa atin? Bakit important ang supplier sa atin? Yung supply demand, sir. Supply demand? Sila po yung mga nasa sir. Sabi ni... maganda ganito guys, pag kayo nag-reset, pwede na magtatanong, i-open your cam para automatic. Kung sino nagbuka ng bibig, sana ka. Sana recitation dito sa akin. Sabi ni Luz, important yung suppliers kasi sila nang susupply sa atin, siyempre na. So pag wala silang sinupply sa atin, example, stage tayo, pag hindi na nagbayad ng maaga, ang supply nyo ay hindi namin, i-hold namin. Araw-araw, sa'yo kumukuha ng supply sa kanila, di ba? So isang araw, wala kang supply. Example, supply natin sila ng chicken sa inyong fast food. Supply sila ng mga buns sa ating fast food. Then, stage kayo. Ayaw mag-supply. Isang araw, wala kayong benta. Di ba? So dapat daw, suppliers are also part of the business. Pay them on time. Pay them religiously, huwag tatakasan, huwag tataguan. Yung cheque, huwag tatalbog, di ba? Kasi part ka rin eh. Part sa ating negosyo. Okay? O sino pa? Sino pang natin? May dalawa pa eh. May dalawa pang micro eh. Government, sir. Government. Government. Yes, sir. Okay, sabi ni Public media po. Sabi ni Eileen, competitors. O, inahin natin yung government, di ba? Ano bang gamit ng government sa atin? Affected ba ng government? Affected ba tayo? What do you think? Yes, sir. Sa taxes po. Taxes, rules, regulations, ordinances. Kasi local government, may mga, di ba? Ordinances, local government. Example, City Hall. Di ba? Ang national, taxes. Pero kaya sa city, example, mga rules, regulations, ordinances. Kapag hindi mo sila sinunod,
So, papasarado ang business mo. Example, health permit ng empleyado and mga sanitation permit. So, wala ka niyan, so affected, di ba? Yung mga business permit na dumarin niya. Yes, pag di rin yan pag di rin yan, di ba? Wala kayong kwan eh. And somebody answered competitor. Sino ba yun? Ako, sir. Si Aileen din, competitors. Okay. Dito sa inyo, marami na may recitation, di ba? Pero, marami pa rin blanco. Ibig sabihin, di ba, hindi sumasagot. Iba siguro nahihiya nahihiya silang magtaas sa kamay. Pero pag minsan they want to be called, tapos gusto okay na tawagin sila, no? Kaysa magtaas ng kamay siguro. Para may laman naman ang mga columns dito sa akin, dito sa aking class record, para may laman mga columns nila. O, tawagin natin. Okay? Ayun eh. Alam mo naman, papayain. Diyan ba si ZT Asia? Hello, sir. Andito po. Teka, hindi makita eh. Kita si ZT. Saan ba? Naka-camera, yung mga kung sila nagtatrabaho, sila pa mga nagtatrabaho, sila pa naka-open camera. ZT, sabi ni Aileen, competitors is a factor external micro. Ano bang impact ng competitor sa iyo? Okay, Ano, split na po, sir. Ano po yun? sabi ni Aileen kasi, competitor is part of external micro environment. Ibig sabihin, meron silang impact, meron silang gamit sa atin. Factor sila sa iyong negosyo. Ngayon, ibig sabihin, hindi mo sila pini-ignore sa negosyo mo. Ano bang impact ng competitor sa atin as businessman? Ano, sir? Sila po yung magiging competition nyo po sa business po. Yes, kaya nga tinawag competitor, di ba? Pero ano bang gamit nila sa atin? Ano bang pakinabang natin sa kanila? Opportunities po, sir, or challenge po. Challenges. Nasa-challenge ka pag meron kang kalaban. Opo. Well, are you, Mary Grace? Yes, Si po, Grace sir. naman, si Grace. Marina Grace, ang ano? Yeah. Marina si Mary Grace. Tapos Sa province pa yata ito. Ikaw, Gracia, anong impact ng Biglang competitor nakatandaan sa iyo? Impact, sir? Oo. Impact ng competitor sa iyo. Bakit factor sila? Motivation po, sir. Na-motivate sa pag pag may kalaban, no? Ma-motivate na mag-improve. Gumaling, no? Parang ganun. Katulog ka agad, sabi Grace. Gigising mo na ako, sagot mo na ako, maya pagtapos ng sagot, tulog ulit. Si Romeo Kisay, Romeo, may sagot ka, Romeo? Yun po, sir. Ano po, nakakuha po siya sa akin para mag-grow po. Para ibigay yung best dun sa customer po. Gagamitin ko po siya yun para mag-grow. Yun po. Kasi pag hindi mo ginalingan, no? Ano yan eh, parang Yes. pag nausa ka ng konti ng kalaban mo, competitors na, so wala ka. Ano pa yun sa kanila, mga micro? Mga tao sila, micro na. Meron pang isang external, ito yung macro. The macro environment. Can you recall, I know you have learned about the PESTEL. P-E-S-T-L-E. Can you recall? Yan yung macro eh. Macro environment. PESTEL. P-E-S-T-L-E. Yung sinabi kanina ni sa ilo mo sumog kanina yun, o economic. And then parang si Matiliano, no? Sabi ni Denmark kanina, economy is an environment. Right? Economic environment is macro. Ibig sabihin, pag nagplano ka, you consider the economy of the country. Kasi economic environment. So sa P-E-S-T-L-E, yan yung letter E. Sa inyong PESTEL. Wala bang kakalala ng PESTEL? Ako, sir. Yan. Sabi ko, ano yung PESTEL eh? Ay. Ano yung letter P? Ano yung letter P? Political, sir. Yes, Political, sir. Oo, tama. Political environment. Ibig sabihin, pag nagplano ka, you can't ignore yung political situation ng isang country. Pag ikaw ay nagplano para sa iyong negosyo. O sample, pag magulo ang isang country, politically,
ikaw ba ay nag-iisip na lumipat, mag-extend, i-shorten, mag-try ng panibagong branch or hindi? Because of the political environment ng isang country. Pag nagpalit ng presidente, may epekto sa atin yan. Kasi pag nag-election, tapos kinabukasan, ng presidente, ang business napakabagal. Kasi mga tao, nagdadalawang isip di ba? Mga investor, nagdadalawang isip yan Pag bago presidente, parang tinatesting pa lang nila yung situation, pag political environment. Right? So, mayroong epekto sa atin yung national, yung national politics. Pag maingay, pag mga civil war, di ba? Ang business mahina. But that's letter P. Yung letter E, that is economic, na sinagot ni Denmark kanina, di ba? Sa example economic, ay yung tanong ko kanina dun ang unemployment, mga taong walang trabaho sa Pilipinas ay 3% noong June. Mababa yan, 3%. That is part of economic environment, no? Kunti lang ang walang trabaho. 3% lang kasi. Pero pag ginawa nating 10% yan, pag 10% ang unemployment rate, mahirap. Ibig sabihin yan, 10 tao sa bawat 100 ang walang trabaho. Ang pangit, di ba? Pag maraming walang trabaho, anong gagawin mo? Ano effect sa atin pag maraming walang trabaho? Economic yan Maraming walang trabaho. Anong epekto sa atin? Inflation, sir. Babagsak po yung ekonomiya. Atin, sa business nyo. Maraming walang trabaho. Anong epekto sa business nyo? Mababa ang reserve yung papasok. Bababa. Mababa ang? Mababa. Mababa din, sir. sir. Ito pa si Verbo. Angel Rose Verbo. Yes po, sir. Bababa po ang kita kasi wala pong bibili. Walang trabaho, mahina ka lang purchasing power, walang pambili. Diba? So, affected ang iyong negosyo. Pag tumaas yung growth naman, tulad ng pandemic, di ba? Kalahati, walang trabaho ng pandemic. No? So, affected ka doon kasi walang trabaho siya, walang pera. Okay? Yung yung inflation rate din is also part of economic environment. Inflation rate, ibig sabihin, pagbaba ng value ng pera. So, pag sinabi natin 5% ang inflation rate ng Pilipinas sa month ng September, ibig sabihin yan, bumaba ang value ng pera ng 5%. Yan ang gusto ng inflation. Okay? Tapos ang forex din. Tingnan nyo rin ang palitan ng pera. Ang palitan ng dollars against the peso is part of economic environment. Magandang pang-measure yan Sa dollars natin nakikita kung maganda or pangit ang ating economy. Kala mong palitan ng dollars ngayon? Kala mong palitan ng dollars? 56 po ata, sir. 56. Ilan Angel? 56 po. 56 ba? Si Angel Rose, parang may dollar si Angel Rose. Nagpapadala kay Angel 56? Wala po, sir. Okay, 56. Okay. Maganda siya pag meron kang nagpapadala sa'yo. Tapos ang palitan no? Tapos, dito ko po nagpapadala. Okay, buti pa siya. May tito, no? Saan ang tito mo, Saan siya yan? US Sa po. country? US. Buti pa siya, may salapi, no? May dollars, 56. Kaya updated Okay? Yung 56 ba ngayong, noong January magkano? 58 daw po. Okay, 58. So, from 58 naging 56. Maganda yan, guys, no? Maganda ating economy pag ang palitan ay pababa. 58, naging 56, naging 55, naging 50, naging 51. Sign yan na magandang economy. Pag nakita mong ganon, ibig sabihin, magandang magnegosyo. Pero pag dinaliktad natin, like from 56, naging 58, naging 60, naging 61, naging 65, that is a sign na pangit ng ating economy. Right? So pagpatas ang palitan, pangit yan. Pangit magnegosyo. So yung Forex is a measurement or a barometer para malaman natin kung maganda or pangit ang ating economy. Yung ating gauge. So as businessman, nantayan nyo. Di ba? Yung Forex, no? Kung paganda sa or papangit yung ating economy. Okay, so may letter P, may letter E, may letter S. Ano ba yung letter S sa pestle natin? Ay, galing. Sabay-sabay, no? Galing mo, nagpasagot, ha? Marami na, no? Katatarang tao, sino papakinggan ko? Ang dami, no? Social environment. Okay. Sir, Shopee po. Letter S tayo. So, ano bang dating sa atin? Anong dating sa atin nung social? Dapat may CSR, sir. Ano epekto sa atin? May CSR? Huwag kalimutan yung sa labas.
Alright? Sa social, yung mga tao, population, di ba? Yung mga sa labas natin, the public as a whole, society. Example, pag nagtapon ng basura, pag wala kang magandang pollution control or garbage collection control sa iyong company, affected ka affected ka, di ba? Sabi naman so ibag tayo dyan, bakit? Kasi mga basura kung saan sa tinatapon, baka mamaya sa loob pangit din. Diba? Yan. Meron tayong letter T. Ano letter T natin? Technological, sir. Technology. Logical. Okay. Kung sumagot si Rolando, Roland, technology Yes, has an impact sa iyong business. You can't ignore technology. Meron bang sample ng na technology ay hindi pwedeng pabaliwala or impact ng technology isang business? Ibig sabihin, technology is part of your planning. Meron Yes, bang sample? Makikita natin si sir, Roland, hindi natin nakikita natin Ate nga, pag-decide. Okay. Ayun sir. For me po, important po yung technology sa business sa mode po ng transactions. For example, phones and tablets. Okay. You can transact mabilisan. Pag merong order, real time, no? ATM. Pag nag-order sa'yo, real time. Tulad dati na tulad dati when I started working, no? Pag meron akong transaction, hindi siya mabubuo hanggat di pa kami nagkikita. Face to face Ngayon, you can do that online, di ba? Hindi ka naman maghihintay pag sinabi natin real-time transaction because of technology online. E-commerce tayo Yan. Si Roland, gising si Roland, no? O pa may sample ang technology factor. Ibig sabihin, pag hindi ko gumamit technology example, laptop or tablet, di ba? May iwanan ka. Sample pa, marami yan Tawagin natin yung yung mga hindi naka-open camera. Si Erlin Sardenia, tawagin natin, hindi naka-open camera. Sa Diba? technology, Yes. Nakamute ka, baka mamit ko yung mute. Wala si Erlin Wala. Yan, ang tawagin natin. Hindi naka-open camera dyan. Justin, tawagin natin. Wala, di ba? Okay, attendance na, wala naman pala. Yes po, sir. Okay, sige, sagot mo. Sa technology po, sir. Hindi, si economic. technology, sige. Po, siguro po yung sa mga printing po, sir. Kasi yung machine po na gumagawa para po ng product po nila. Siguro po yun po yung... Siguro, hindi pa sigurado, no? Siguro ba? Hindi, yun po. Yun talaga. Okay. Justin pa, no? Tama ba, Justin? Sumagot? Opo, sir. Opo. Okay. Sige. Dalawang opo yan, makagalang naman. Itong si Pineda, Carl Andrea, di ba? Yes, sir. Tapos Pineda. Ayan. Ang pangalang Andrea, Italian to no? Pag pangalang Andrea, isa pang pag Italian, kahit lalaki, ang gamit ng pangalan Andrea. Ikaw, Carl Pineda, meron kang sample ng impact ng technology sa negosyo? Laundry, sir. Mga washing machine. Okay, so anong epekto nun? Sir, kapag walang ganun, ngayon sa life natin ngayon, sir, parang mas mabilis malaban yung mga damit natin, sir. Sa personal life mo? Sa personal life mo ba? Lahat sa atin, sir. Kasi, pag sa business, business, yung naglalawang business, unless or laundry shop. Personally, malakas ang laundry machine. Pag business, washing machine? Isang technology na na talagang ginagamit din sa business na ngayon, ginagamit talaga siya na parang pag wala to, parang mahirapan ka. Kasi pag washing machine, pag ako yung restaurant, kahit walang washing machine, okay lang Di ba?
Ako maisip, sir. Soriano Lindsay. Ito tinatawag ko, guys, kasi wala kang recitation dito, walang laman. Yan ang tinatawag ko, Lindsay Soriano. Yes, laptop. Lindsay. Maganda yun. Laptop? Anong gamit? Yun yung para yung ano din yung produkto. Yung laptop na yun. Anong gamit ng laptop sa business? Pagbibigay ng mga iba't ibang produkto po. Yung laptop ginagamit pag iba yung produkto? Pagbigay? Yung pinapatong produkto, bibigay? Pag ano ba? Paano ba yun? Hindi po, information po ba? Information, communication, computation. Ginagamit ng mga communication device. Okay. Si Jessa. Anong sagot ni Jessa? Si Jessa? Jessa Science. Ito mga to. Nag-attend ka na. Wala naman sila dito. Si Paul Andre. Sir, siguro po social media. Kasi kung hindi po social media po, kung hindi po sasabay mga business na mag-promote ng services or products nila sa social media, mas maliit yung ng market. So, hindi pwedeng hindi pwedeng traditional business. Dapat pag mag-negosyo ka, pag wala kang online presence, hindi ka makakasurvive. So dapat kahit sari-sari store ka at meron kang social media marketing, social media marketing. Hindi na social media marketing gagamitin ngayon AI na ginagamit ngayon, di ba? Kasi ultimo paggawa ng poster, pwede mo lang gawin sa CapCut Poster, AI, pwede na. You want to create video? Pwede na saan pwede sa CapCut. You want to create PowerPoint? Gulat ka parang lahat andyan na no? It's Janesel. Yes, sir. Yes, naka-raise naman po ba? Okay, sir. Bali, sir, based on sir, technology ay may impact to sa business because nowadays, sir, yung technology nag-i-exist po. Kung ang competitors natin, sir, compared to us, tayo hindi tayo upgraded or hindi tayo updated to the technology compared to the competitors, there's an impact to the sales sa mga productions, paggawa ng mga materials. Masyado tayong mabagal, sir, kung hindi tayo makakasabay sa kanila. So, technology, meron talaga siyang impact in terms of the business. Okay. Kasi ultimo payment platform di ba? May epekto sa kung dati wala ka dating GCash. Ako hindi ka makasurvive. Kasi ngayon pag bibili sa'yo at nakita mo wala kang GCash platform, ay hindi na bibili sa'yo kasi mahirapan sila Kasi pupunta ng GCash, ibig sabihin niya, pupunta ka ng bangko para mag-deposit, di ba? Pero kung meron kang GCash na platform, GCash, Paymaya, PayPal, di ba? So mas o credit card, meron kang mas makukuhang client, right? Hirap ka pag face-to-face yung payment. Okay, so letter L, Pestel. Ano yung letter L sa business? Legal, sir. Legal po. Yan, legal environment. Legal Diba? po. Pwede natin yung legal. O sige, sino pa? Ito pa lang sumasagot ng legal. Gusto ko 10. Legal. O dali, legal environment, di ba? Yung kanina political. Ibang political sa legal Ang political kasi yung government. Ang legal yung mga batas na affected ka sa yung business like labor code. Mga business permits, sir. labor code. Mga business permits po. Ako labor boy, nasa labor code. Ang dami niyang laman dami niyang laman na gagamitin mo talaga sa negosyo. Ultimo pag-register ng iyong business. Meron kang SEC permit. So hindi ka pwedeng hindi sumunod. At nga lang yung well-chair bound na daanan sa business mo part ng legal environment Right? Then yung last natin, letter E, that is environment, the natural. Sagot kanina yata ni Aileen, the environment. We're referring to the natural environment. Yung natural. Ano epekto sa atin? The natural environment. Kanina hindi ko na-record si Andres. Si Paul Andrea. Okay. Parang kita ko si Lexen Fuentes Lexen Fuentes ba yan? Ito. Lexen Fuentes, question for you. Ano bang effect ng natural environment? Pwede magbigay ng sample ng effect ng natural environment sa iyong negosyo. Isang business. Nawala.
Tinawag ng si Lexi, wala na. Wait lang po, sir. Anela Recuenco. Di ba? Di ba si Anela? Sir? Anela Recuenco, are you in? Yes po, sir. Wait lang din po, sir. Tricia Agustin. Alfonso Leslie. Yes po. Okay, buti may sumagot. Ano ba si Leslie? Alfonso. Leslie Alfonso. Yan. Tapos yung camera mo, Leslie. Yan. Okay, so yun ang tanong sa'yo, Leslie. Same question. Ano po, sir, sa environment po, sir, ano po yung climate change po, sir, nakadepende din po sa weather yung business mo po. Kunwari po, nagbebenta ka po ng po, sir. Summer na po, hindi po siya magbenta. Leslie, sorry. Would you mind repeating? Hindi ka nakuha kanina eh. Naputol. Parang putol kanina. Yung environmental po, sir, is ano po, sir, nakadepende po yung business mo sa weather. If ano po, nagbebenta ka, example po, nagbebenta ka po ng kapote, di pagdating po ng summer, hindi na po siya mabenta po. Like, magpapalit ka naman ng bagong business or maglalabas ka ng bagong product na ano sa summer natin. Like, pwede pa yun. O kaya kapote may electric fan, no? Opo. That's weather is a part of natural. So, affected ang iyong business, sabi ni Leslie, no? Okay, o balik natin si Lexin Fuentes. Lexin, ikaw na. Sabi, balikan. Gomez, Daniela. Ayaw magsagot. Yan naman, si Elaine Martinez na, tawagin natin. Ayaw naman sumagot ng iba. Kaya nagtatampo ka minsan eh. Hello po. Parang ayaw nila sa... Yes, Elaine. Ano, sir? Yung pollution po. Pollution affected. Paano nakapit na pollution? Sa ano, sir? Yung kunyari, sa mga manufacturing, tapos transportation, tapos energy production po. Okay. Yung pollution kasi, ibig sabihin, meron kang restaurant, tapos masyadong yung index ng air pollution masyadong mataas. So, ang gagawa ng parang di affected ng resto mo. Diba? Opo, sir. Kasi kapag po nasa open area ka, tapos puro usok, tapos hindi po siya, parang hindi siya paanuhan ng tao po. Oo. Kasi mabaho, tapos puro usok. Gagawa ka ng paraan, di ba? Para ma-filter out yung mga kwan. Opo, sir. Ganda sa mga baha, di ba? Drainage, affected ba drainage eh? Walang pasok. Pag walang pasok, wala kang kita, di ba? Kahit yung mga daanan, dati rain, example, you are from Benguet, tapos ang business mo ay mga gulay, papuntang Metro Manila. Tapos ang daanan, hindi masyadong maganda yung dinadaanan. Yung natural landscape niya. Putik, tapos ma-landslide. Ako, pag naharakan landslide, yung gulay mo, sira na. Ibenta mo lang sa masyadong mura hanggang kahit huwag ka lang malugi. Okay, so kita natin guys yung pestel, di ba? Sa ating Now, ang next mong gagawin sa ating planning after the environment, we will now do the SWOT. Alam ko you are familiar with the SWOT, di ba? Pag sa labas, OT, opportunities and threats. And those are not controllable. Pag sa loob naman, ito yung SW, strength and weaknesses, which is controllable. So tingnan mo kung saan ka malakas, di ba? Pag malakas, if you have strength, so you build more on your strength, di ba? And minimize yung weaknesses. Huwag na masyadong maraming weakness kaysa strength, ha?
And opportunities, you can control but can take advantage of the opportunities, di ba? And you can just minimize the threats, just proactive. Hindi siya nakakontrol, proactive. Ang gagawin mo sa gagawin mo sa environment. Huwag reactive. Ang reactive kasi, hinihintay mo mangyayari yung threat eh. But you can minimize the threat. Example, you can invent the future by innovation. So, you have 6 elements in doing your strategy. Ang objectives natin, pag meron kang mission, ang next mong gagawin is the objectives. So yung mission malawak pa yan eh. Ang objectives ilalim, medyo maganda na siya. And you are familiar with the word smarter, 'di ba? Sa pag meron kang objective na gagawin, the objective should be smarter. Ano yung letter S? Ready lang natin. Ano yung letter S objective? Objective should be specific. 'Di ba? Objective should be letter M. Smarter. Measurable. Letter A, objective should be letter A. Achievable. Attainable, 'di ba? Tapos letter R. Relevant. And letter T? Time-based. Time-based or time-bound. Meron siyang time or time frame. At ginawa natin siyang smarter. Letter E? Maraming version yan eh. Yung letter E, pwede sa extending. Sabihin ng goal, you can extend the goal for 1 more year. Pag maganda naman yung goal mo, objective, you can extend the goal for 1 more year. And letter R, pag nabot mo yan, dapat rewarding para sa iyo. Parang sense of accomplishment. Pag meron kang na-achieve na goal or objective, parang dapat sense of accomplishment, kaya dapat sa rewarding. Sa ibang version naman, yung letter E should be evaluate. Objective can be capable of being evaluated kung papalitan or hindi. Right? So doon sila nagkakaiba sa letter E. Pwede siyang extending, pwede siyang evaluating. Pero yung letter R na last, still rewarding. Ayan. So ganun objective mo. Example, objective mo, ang mission mo, malawak. Ang mission ay malawak. Example, ang mission mo sa business. You want to be the number 1. Yan ang mission mo. Okay? Tapos, paano mo sa ma-achieve? Gagawa ka ng mga objectives para ang mission mo ay maabot. Example, customer satisfaction. Sabi nyo kasi kanina, objective dapat measurable. Ang objective mo dapat na may measure mo. Ang mission mo, you want to be the number 1. Sana objective para maabot yung number 1? Dapat ang iyong benta for the next 5 years ay dapat 10% increase. So that's measurable. Okay? Dapat, ang customers mo dapat ay satisfied. So dapat ang satisfaction tumataas ang 5% bawat taon. Objectives pareho yon, pero measurable na susukat natin. Right? Yan objective. Ibig sabihin, to achieve the mission of one company na napakalawak, gawa ka ng objectives. Na measurable, attainable, time-bound, can be evaluated, rewarding, tapos relevant. Now, after the objectives, ang objective kasi hindi mo sa ma-achieve pag wala kang gagawing course of action. Right? So, mission, objective, tapos course of action. Ibig sabihin, para mabot yung mission, gawa ka ng objectives. Now, para mabot yung objectives, gawa ka ng course of action. So, ang course of action may specific na gagawin mo para mabot mo yung iyong objectives. Right? Ano objective natin kanina? 10% increase in revenue bawat taon. Yan ang objective. Kano course of action gagawin mo? Magkahirap ka ng maraming sales person. Course of action mo, di ba? Magdadagdag ka ng products, course of action mo. Para mabot yung mga objectives. Then after course of action, you will now allocate the resources of your company. Ang resources nyo guys ay yung mga M natin sa business. Yung mga resources nyo manpower, machine, material, method, and the memo, and money of the company. Now, yung money. Ang money kasi ang madalas nating hinahati or binabudget. Although mga tao yung pinaghihiwalay-hiwalay mo rin, inallocate mo rin yung mga tao, inallocate mo rin yung machine, inallocate mo rin yung materials, pero yung money madalas ang ating binabudget or ina-allocate natin. And how do you allocate the budget? How do you budget? How do you budget?
para sa personal nyo, unahin na mga personal lives nyo. How do you budget? How do you allocate your budget? Inuhulaan mo ba yan? Pati tawag tayo naman about the budget. Personal budget. Paano hinahati ang pera? Tapos pag nagtawag ka sa ako, wala namang sumasagot eh. Minsan ayoko na magtawag eh. Kaya di nandyan. Si Yvonne ba natawag ko na? Sir. Tama, sumagot. Ikaw, Yvonne, Wala how do you budget? po priorities po, sir. Okay, meron kang ba priorities? Okay, yung priorities mo, ano yan, iniisip mo? Inisip mo rin yung priorities mo? Ganun ba? Biglang nawala. Okay na sana kanina, biglang nawala si Yvonne eh. Yung priorities ba, inisip mo lang? Sumagot. Ha? May sumagot po. Or may kung pinagbabasihan sa priorities mo. Sa budget to ha, sample, schooling, tuition fee, expenses, entertainment, savings. Isa na yan. Hula. Isa hula. O meron kang history. O historical siya. Pag sa historical, nakaraang taon, nakaraang buwan, napansin mo, ito ang pinapalakas ng gasto. So, pag nag-budget ka, mas malaki doon. Historical. Ilan po yun, sir? Okay, so sa company, ganun din. Historical din. Although may mga tools na ginagamit tayo in forecasting. Example, regression. But most of the time, historical yung ating ginagawang budgeting. Di ba? Pag nagpo-forecast tayo, historical eh. Based sa nakaraang taon, based sa nakaraang buwan, ng ating ginagawang budgeting. So yung pera daw, based sa historical, no? Mga historical figures nila, based sa nakaraang buwan, yung kanilang budgeting is like this. Itong budget, pwede siyang i-allocate per department. Pwede siyang i-allocate per division, per product. Okay? Pagdating sa marketing, ito yung madalas na pag-allocate ng budget pagdating sa marketing. Example, meron kang 100,000 budget for the marketing. Paano hinati? Most of the time, the bulk, 40% will go to digital advertising. Kasi nasabi ko kanina, no, na ngayon, pag wala kang digital advertising na ginagawa, like AI advertising, you cannot survive. Kasi by sa figure, the bulk of the budget ng isang marketing department will go to digital advertising. Okay? So, ibig sabihin, meron kang SOCMED, meron kang AI, meron kang content creation din. Manegosyante eh, no? Mga business, hindi pala makapag-survive pag wala kang ginagawang content. So, meron isang team sa iyong marketing na ang trabaho at gagawa ng content para sa iyong business. Okay? So, pag content creation, dyan papasok yung subscription mo sa mga isang video editor. Kasi example ako, maraming subscription ako eh. na ginagamit sa content like subscription sa InShot, subscription sa CapCut, subscription sa marami, parang 5 yata subscription ko na ginagamit for content creation eh. Yan, gastos sa mga camera mo, gastos mo sa example, meron ko ditong gadget na ginagamit ko ito. Or ito. Ito ba to? Ito ginagamit ko sa sa content, this gadget. Ano to Insta 360. So pag yung company may nagko-content, so you need gadget na gagamitin. Kasama din yung content creation, wag gadget na gamit mo. Like gimbal or camera. 15% hindi nag-gastos nila dyan. And also email marketing. And don't forget, ang pinakamababa is market research. Kasi market research, ano lang naman yun you can do market research, survey, pagpaprint ng mga questionnaire, pagbigyan ng token, pag-appreciate sa mga respondents, transportation, nag-research. Kaya 5% lang siya ang ginagastos dyan. And you can also ignore event and sponsorship. Ibig sabihin, pag may nag-solicit sa yung company, huwag magastos ka rin dyan. Kasi exposure mo rin yan eh. Solicit ng uniform ng basketball, di ba? Part ng 10%. But majority is the 40%. No? Ibig sabihin, you can't survive na wala kang ginagawang digital advertising sa business. Pag brick and mortar ka lang, pag flyers lang ginagamit mo, so you can't survive.
So mag-invest ka talaga dyan sa mga digital advertising like billboard. Digital billboard advertising. Yan.